Tamang-tama, mas masarap ang magiging kwentuhan natin ng napapanong issue ng bayan kasama itong mga habang tayo kinakain natin itong almusal. Dito lamang po sa Balitang Trending. Alright, para sa ating balitang trending ngayong Workday Monday. Ito, VP Leni pribadong nakiramay sa pamilya ng mga biktima ng pagsabog sa Davao. Unang nagtungo si VP Leni sa Southern Philippines Medical Center kung saan nakausap niya ang mga naging biktima ng pagsabog. 36 po ang victims na na-admit sa naturang ospital pero sa dalawa po sa kanila kung saan ang isa dito ay 12 years old ay namatay. Nagtungo din po si VP Leni sa Angel Funeral Homes upang makiramay sa mga pamilya ng mga nasawi. Nakausap po ni VP Leni si Ellen Adremesin, asawa ng isang pulis na nasawi habang nagpapamasahe. Ayon kay Ellen, nagbahagi umano si VP Leni sa kanyang karanasan nang nasawi ang kanyang asawa na si Secretary Jessie Robredo. Nagtungo rin si VP Leni sa Cosmopolitan Memorial Chapel para sa iba pang mga burol at hindi na rin nagpaunlak ng interview si VP Leni dahil umano nasa Davao para sa mga pribadong kaganapan. Kakalungkot talaga itong nangyari no sa Davao. Actually may kumalat nga rin online yung Stay Strong Davao. Yes. Para ipakita yung ating condolences sa mga naapektuhan nitong bombing incident sa Davao. At saka nga dahil dito nagkaroon ng direktiba si General Bato de la Rosa na full alert status tayo sa buong kapulisan para kasing iba nangangamba na kung baka mangyari din to sa iba't ibang areas sa Pilipinas, pero we should feel calm and also secure dahil katulong naman natin yung PNP at AFP with this regard to this situation that happened in Davao. Alam nyo, sa mga balita rin, hindi din lang dito sa Pilipinas, maging sa ibang bansa, no? Tuwing ang pamahalaan ay lumalaban kontra sa terorismo, etong mga terorista ay talaga may counter din. Yes. Etong counter na ito talagang minsan nakakalungkot dahil may mga naapektuhang mga inosenteng pamumuhay. Pero gayon pa man, tayong mga Pilipino, para tayo makatulong sa ating pamahalaan, ang panawagan po ng ating pamahalaan ay maging vigilant. Kung meron kayong kahinahinalang nalalaman o personalidad na kakilala, maaring i-report ito sa PNP para sakasakali maiwasan yung ganitong mga pangyayari. Pero syempre kung babalikan natin nung kaganapan mismo sa Davao, nandun ang ating Pangulo sa syudad mismo ng Davao at agaran niyang pinuntahan yung lugar mismo sa Rojas Night Market. At pinuntahan niya rin syempre yung mga naging biktima at merong isa nakakaantig talaga na larawan na nakita natin nung hinalikan ni Pangulong Duterte sa noo yung isang bangkay ng isa sa mga nasawi doon sa Davao Blast na talagang very powerful photos. I mean, for the past years, di ba, may nakita ba tayong Pangulo na ginawa yan sa mga nangyaring insidente? Bukod dyan, Jules, meron ding patong sa ulo na 2 milyong piso ang makakapagturo dun sa mga tinatawag na suspect na 3 katao ito, no, na talagang iniimbestigahan na ngayon ng mga pulisya. Pero gayon pa man, maging wala man tayo sa Davao, dito sa Metro Manila, maging sa iba pang lugar sa ating bansa, yung mga kababayan po natin, maging vigilant po tayo nang hindi na maulit pa ang pangyayaring ito. Dahil nga rin sa declaration ni Pangulong Rodrigo Duterte ng State of Lawless Violence, bunsod nga ito na nangyari dun sa Davao, medyo talagang matindi ang seguridad sa iba't ibang area, lalo na rin dito rin sa Metro Manila. Actually kahapon, I think Saturday pala, nagpunta rin ako sa May Naiya. Yung checkpoint matindi na talaga. Dati security guards lang, tsaka isang pulis yung nandun. Ngayon may nakabantay na rin mga 3 PNP. At tsaka medyo nagtatagal, but then the passengers are saying na they understand that this is a responsibility of the PNP and also of the AFP na pansiguraduhin na secured tayo kasi nga anytime baka mamaya mangyari din ito sa ibang lugar dito sa bansa. Konting abala lang naman yan sa ating mga kababayan o sa atin na rin dahil talagang kailangan lang po talagang gawin yan ng mga kinauukulan para nga makaiwas tayo sa posibleng mga pangyayaring nangyari katulad sa Davao City. Alright, we see on our screen some of the comments ng ating mga netizens. Partikular na dito dun sa pagbisita rin ni VP Leni dun sa mga biktima ng pasabog sa Davao. Kagaya nitong nabanggit ni Cassie Japos, the negative comments here are unbelievable. Plastic or not, can we just focus on the fact that she's doing something to help the victims? Where is the love? Negativity will lead us to nowhere. Please, people, calm down. Not everything is about hatred or for ops or for photo ops. Let's give the VP a chance just for today.
The bombing is heartbreaking enough. Let's stop the hate, please. Alright, ayun, no? So siyempre napakarami nating mga comments na pumapasok dito sa PTV page kasi ganito na magiging gagawin natin everyday. Kukuha tayo ng mga comments from our PTV Facebook page tapos sasabihin natin yan dito. So kailangan maging active ng ating mga netizens sa ating social media.